ugong-ugong po na destabilization po. The way it looks like dadami raw po na dadami ng tao, nagpapatawag po sila na maraming tao sa labas po ng Senado. Habang salita po sila ng salita doon, mag-grandstand po yung 18 Marines, okay? Para doon yung image po ng gobyerno, sasabihin ng tao, yung pala, ganito pala. Kahit na po illegal po yung kanilang, si purpose lang po nila, mapanood ng mga tao sa social media, mapapanood ng mga tao sa mainstream media, to grandstand, to attack the government. Ang pinaka-purpose po niya, pinapanood ko, basa ko po, paulit-ulit na nag-deliver ng pera sa Ilocos, sa Babla, to destabilize the government, the head, the chief executive. Illegal po talaga from the very start. Ang purpose lang po ng paghihiring nila to grandstand, optics, press release, dahil pinipick up po ng mga mainstream media at saka social media. If they will not attend, they're sending a strong message na ayaw po nilang matuloy yung hearing, yung impeachment trial. Nag-enjoy po ako. It's very entertaining. Pang Netflix po, pang teleserye. Kasi po, yung hearing ko yan, hearing-hearingan kung tawag po dyan. Dahil illegal po siya, illegal, illegitimate. Dahil nagdeklara na po tayo bilang chairman kahapon pa na ang hearing po ay for Monday. Yes. Number 2, kaya po illegal. Sinabi na rin po na sa Acting Senate President Gatchalian, wala pong hearing ang Blue Ribbon today. Upon my request, kaya diniklara niya po. So, ginawa niya po, yes, last night pa nag-issue ng memo na work from home po mga staff dahil in anticipation nga po magkakagulo. So, nagkakagulo na nga po dyan sa labas. Marami na pong mga tao. Nagbi-build up po yung mga tao. So, wala pong staff. Wala rin pong, kaya po illegal dahil wala pong mga members, yung secretariat po ng Blue Ribbon para mag-record, etc. Wala pong mga tao doon. Number 3, illegal po because wala pong members ng minority. Dapat pag Blue Ribbon po, may members po ng minority. Kami po na majority, hindi invited, sila-sila lang. Paano po yun? Sila po na minority, they believe that they are the majority, pero mas marami po kami inamit, 10 lang po sila. Tapos 4 lang po sila. So, illegal po talaga from the very start. Ang purpose lang po na paghihiring nila to grandstand, optics, press release, dahil pinipick up po ng mga mainstream media at saka social media. Okay. Boss Danny and Miss Rica. Pero Senator Erwin, whatever, ang sinasabi mo kasi, walang secretariat, di ba? So walang proper recordings ito nangyayaring hearing nila. Illegal nga, sabi mo. Tapos puro optics lang ito, walang staff, tapos walang minority na represented dyan. So ibig sabihin, this will never appear in the Senate Journal. Correction, Boss Danny. Walang majority. Puro sila minority na ngayon. Okay. Yung wala naman yung members ninyo, yung majority. Wala po. Yung ibig sabihin, ganito na lang po, para mas malinaw. Walang miyembro ng the other side. Okay. So, wala po. Dapat po, balance po yan. Merong sa kanila, represented sila na minority. Paano naman po yung majority not represented? Pangalawa, wala pong recording dyan. Hindi po papasok sa journal yan. So wala nga. Talagang alam naman po nila yan eh. Okay. Sila lang nagkikwento-kwentuhan. Talaga ang purpose lang po nila is to grandstand. Mapanood ng mga tao sa social media, mapapanood ng mga tao sa mainstream media, to grandstand, to attack the government. Ang pinaka-purpose po niya, pinapanood ko, basa ko po, paulit-ulit na nag-deliver ng pera sa Ilocos, sa Babla, to destabilize the government, the head, the chief executive. Okay? Nasabi na po nila dati yan. Sasabihin na naman. Na-submit na po nila yung statement nila niyan sa ombudsman. Sasabihin na naman ho ngayon. And then sa Monday, they're expecting na sasabihin na naman nila at magiging, kaya malakas po ang loob nila kasi invited sila sa Monday na resource person. Nagdadalawang isip na po ako ngayon na magiging official pa ngayon yung sasabihin nila. Nagsalita na po sila sa media ngayon, nagsalita na po sila sa lahat. Pagkatapos sa Monday, invited pa sila. Nauna na po sila nagsalita.
iniisip-isip ko, pag-uusapan po namin at saka ng secretariat po ng Blue Ribbon kung iimbitahan pa sila kasi ang sarap naman ng buhay. Okay. Nag-announce na sila sa media, sa social media. Pagkatapos, i-invite pa sila para ma-record yung sasabihin lang official. You're meaning to tell us, Senator Erwin, sorry partner, Sige, no, partner. na itong 18 Marines na ito, invited for Yun. Monday, na supposedly ay dapat po magsisimula ng hearing on your block. Opo. Kasama sila dapat sa invitation. Sinulatan po sila kahapon, Boss Danny, Ma'am Rica, sinulatan sila kahapon. Cancel ang hearing today. Move on Wednesday, Monday. Sabi ko, Monday. Natanggap naman nila. Confirm ba sila? Nag-confirm? Nag-acknowledge po sila, Senator. Sabi ng ng Senate Secretary na pinadalhan po sila ng notice. Pero nag-confirm, wala ko pang confirmation. On Hindi pa Monday. kami nag-uusap ng Senate Secretary kasi ang namomonitor namin kahapon, nag-organize sila ng grupo na magpe-prayer vigil. Oo. Opo. Ngayon po, nagkakagulo doon sa labas. Opo. Paano pa ngayon? My question now is, nauna na kayo, nagsalita na kayo dyan, naibigay nyo na, lahat parang forum shopping na lang ito, Boss Danny, Ma'am Rica. Opo. Naibigay na nila sa ombudsman yung statement na, nagbigay na sila sa NBI. Ngayon, sa media, naulit na dati, pina-press release na nila yung mga pangalan, listahan ng mga tao, tumanggap daw ng mga mali-maleta. Ngayon na naman, inuulit. And then sa Monday, magiging official pa yung sasabihin lang, redundant na masyado. Naibigay na nila. Kaya nga po, we're consulting with our lawyers. How is this, di ba? Paano ito ngayon? Meron na sila statement sa ombudsman. Lahat naman po ng magiging meeting po ay ng hearing po namin, mga pieces of evidence statements will be submitted to the ombudsman because that's the proper forum. Opo, but I would have to ask this then, Senator Erwin and partner, no? Dahil bagong constitute lang din po ulit yung Blue Ribbon Committee na ikaw po ang mamumuno. At hindi pa rin naman po nakakapagpasa ang minority na sila Marcoleta Block, kung sino ang magiging miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee na magko-convene on Monday. Yung magiging hearing po ba ninyo sa Monday dahil hindi din po tapos yung pag-constitute ng Blue Ribbon Committee, magiging valid din po ba kung hindi rin po kayo buo without their minority members? Ms. Rica, naisip ko na po yan. Na-consult ko na rin po yun sa Senate Secretary. Kinestyon na rin po ako. Paano nga ito, Chairman Tulfo? Ang sagot ko po, invite all of them. Total 22 lang kami. Invite the 12 senators from the majority, 10 from the minority. Invite. Kasi usually po, ang member po ng Blue Ribbon, 17 total kasama ex officio. tama. 7-5 na lang po eh. Di sinama ko na lahat. Oo. But if Para wala nang usapan, wala din na nila. They don't need to submit. Yung minority, they don't need to submit the list. Opo. Kami nga po, nung nasa minority kami, hindi talaga kami hiningan eh. But if they boycott the hearing on Monday, sir, hindi pa rin po kayo makaka-constitute ng Blue Ribbon Committee, di po ba? Depende po. I will have to consult na naman po mamaya. Sa dami ng gulo po na nangyayari yun, I have to consult with our legal, our experts po sa Blue Ribbon kung yung majority members pa will constitute a quorum. Quorum po ang kailangan eh. Kung lahat po kami member na 12 na mag-attend, may quorum po kami. Oo. So ito, Senator Erwin, dahil kanina ini-invoke na naman kasi ni Senator Cayetano that under the rules nga na Senate rules, 13 dapat na hindi siya pwedeng mapalitan. So feeling niya siya pa rin yung moral, legitimate Senate President. So Ang tanong po dapat sa kanya, Sir Danny, nag-elect ba kami ng Senate President? ayun na nga, tinatanong niya. Did we elect a Senate? Do we have a new Senate President? No. We only have an acting Senate President under na Senate pro tempore namin na si Win Gatchalian. We know that. We know the rules. Yung We cannot 1949. elect a Senate President, but we can unseat a Senate President by a majority vote. Kaya nga po inunseat namin. Pero the Constitution says it has to be 13 to elect a Senate President. Yes. So right now, hindi na po siyang Senate President dahil may acting, while there is no Senate President yet, the pro tempore is the acting Senate President. Oo. So in the meantime na merong impasse, may gridlock,
ang taong bayan na naman ang nakabantay Sir, diyan dahil well actually there's no, Boss Danny, there's no impasse na because there's already the majority. Kung kahapon po yan na bago dumating si Cheese, meron po nga stalemate deadlock, Okay. 11-11. Lumipat po yung isa, so nabawasan sila 10, kami po yung nasa 12. Okay. So na-break na natin po yung impasse na yan. Pero Ano parang, pa ang gusto nila? parang yung sinabi naman po na statement ni Senator Cheese Sen Erwin, sabi niya, I don't want to take any sides. I don't want to join any partisanship. Basta, it's ganyan. just a sense so of parang duty. independent yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya statement. But at the same time, Ms. Rica, when when a motion was filed na kung there's any objection, since there's no objection, the motion was approved. So effective na po yun dahil approved siya. Kasi po, he did not speak up. Kung kontra po siya, he could have said like, I refuse or I do not. Or something to that effect na hindi po ako sumasang-ayon na ibakante po ang lahat ng posisyon. Tinanong po malakas po Pero part is, papipiliin sa ang side siya, hindi po talaga siya nagsabi kung majority siya or minority, di po ba? Wala po siyang sinabi, basta ang sinabi niya lamang po, ang kailangan po may quorum. So may quorum po kami Opo. kahapon. Yun Yun po yung pinag-uusapan. malinaw, no? Yun po yung malinaw. Nagkaroon tayo ng Exactly. quorum. Ngayon Opo. sinasabi na wala kaming quorum, wala kaming 12. Nasa 12 po kami. Di po ba? Hindi, kaya nga 12 nga, so that constitutes a quorum, kaya nga dapat talaga valid kasi nakausap din namin Senator Erwin kanina yung framer ng Constitution. Tama naman daw yung ginawa nyo. You have the number 12. Kaya pwede rin kayo mag-change ng let's say chairmanships, which you did. Tama po yun. To unseat po, Oo. to unseat po the Senate President, we have the authority po, we have the power because may quorum po kahapon. Pero, basing on the Constitution, we cannot elect a Senate President. Yes, kaya nga. We can only elect a pro tempore down majority leader and committee chairman. Kaya hindi po namin nga ginalaw Inalis lang namin siya doon dahil hindi kami makapagboto dahil malinaw, 13 ang Okay. kailangan for Senate President. Oh. So, how do you see this resolved? Kasi kung nagmamatigas din sila na feeling nila sila yung nasa right side ng Constitution, do you think na dadalhin na naman ito sa Supreme Court, yung petition for quo warranto, questioning yung legality? Nasa kanila po yun, Boss Danny. Sa kanila yun. Oo. Meron na pong ruling dyan, 1949, Avellino at saka Cuenco po, di po ba? Noong 1949, sinasabi na 12 is a quorum. Tapos, I will give you a cite you an example also. Starting in 2008, Oh. meron na pong mga sessions kami na 12 lang ang senators. Starting 2008, na present si Senadora Loren, present si Senador Cayetano, present si Senadora Pia. Since 2008, 7 times po nangyari yun hanggang nitong 2015, June 2015. 7 Dami na times pala, na no? 12 lang ang senators and may quorum sila. Ba't hindi sila nag-disagree dati? Bakit kahapon lang nag-disagree? Oo. So marami pala kala ko yung 2015 lang at saka isa yung 1949. Sabi, No, Boss Danny, marami kung pala, gusto no? mo ba Oo, mautusan legal, niyo no? yung reporter niyo, yung inyong Senate reporter, kaya nga, maraming na kumuha president. ng copy kumuha ng copy ng journal, pwede po yun, isi-xerox namin para makita ho ninyo na since 2008 hanggang 2015, 7 times nagkaroon na 12 senators lang dahil yung iba nasa abroad. Yung iba, nung 2015, nakakulong yung tatlo. Yan, 2015 may nakakulong na 3. So Exactly. So itong pinag-uusapan natin, yung July 6 na impeachment trial, do you need to magkaroon uli, mag-convene kayo na dapat mag-quorum uli kayo to elect talagang si Gatchalian as the presiding officer? May ganun bang senaryo? Pag-uusapan namin kung sino magiging trial manager po ang tawag. Okay? Impeachment Siya manager. po, impeachment trial manager. Siya po yung magsasalita doon, magmumonstra upon the approval of the presiding officer. Of course, si Senwin Gatchalian pa rin po, presiding officer. Okay. Medyo nalito ako doon, Senator Erwin, no? So, if ang sinasabi po ninyo, pagdating ng July 6, it will be Senator Sherwin Gatchalian
who will be the presiding officer Presiding, na ng opo. impeachment Yes. court. But And napag-usapan po namin na pwede pong and then we keep on researching right now, looking and seeking the guidance of legal luminaries na paano ba ito? Can we elect or appoint a trial manager? Sabi ng ilan, yes. So we're still checking. We will be asking po yung mga constitution conveners po natin. Opo. But para paglilinaw lang din po, no, pag si Senator Sherwin Gatchalian po ang magiging presiding officer, isn't it tantamount to also, isn't it equal to also saying na he is the Senate President kapag siya po ang umupo bilang Senate Impeachment Court presiding officer? Acting Senate President. Hindi po pa niya rin. pwedeng i-claim na siya po ang Senate President dahil Opo. ang Senate President lang po ay iluluklok ng 13 senators. Opo. Otherwise 12 lang po eh. Opo. So he continues to be the acting Senate President. Yes po, but we still have to have the attendance of all senators to be present doon po sa impeachment court, di po ba? Pwede din po We'll itong- see, we will see po, Ma'am Rica, kasi if they will not attend, they're sending a strong message na ayaw po nilang matuloy yung hearing, yung impeachment trial. Oh, so pwede po kayo mag-impeachment trial na kayo lang po ang nandun? Di po Kaya ba nga po, under the pag-uusapan po Constitution? namin yan. Later po, may caucus po kami ulit. Before daw nagsinediye na po kami, may caucus po mamaya ang majority. We will talk about it. Tsaka yung mga rules sa July 6 po. Opo. Okay, pero alam mo, Senator Erwin, from an outsider looking in, lalo na mga media, kasi 10 senators lang naman ang kay Cayetano di ba? How can the Senate effectively function kung 10 lang sila tapos siya ang Senate President? Yun ang siguro ang medyo magulo sa marami, di ba, Senator Erwin? Tapos kayo, alam 12, mo. you can always outvote them di ba? Oh. Exactly. Kaya nga po, ayaw niyang pumasok. Ayaw niyang pumasok kahapon. Kasi kung nagbutuhan, Wala silang numero. Wala silang Wala numero. po. Tama po kayo, Boss Danny. Tama po kayo, Sir Danny. So kayon, kaya continuing ang inyong mga caucuses para at least ma-resolve yan. Kasi as far as parang may stalemate nga ganun, hindi, baka walang maipasa. So ibig sabihin, kahit 12 lang kayo pumapasok, meron kayo maipapasang batas, lalo na kung meron special Meron session. po. Di ba? Because may quorum po eh. 12 di ba? The quorum. Oo. So yun ang magandang ma-address kasi hindi na, pag wala yung 10 na yun, pwede pa rin kayo mag-function. Buo pa rin yung quorum. Lalo na kung may special session, it looks like mukhang the President is acknowledging naman yung nangyari kahapon at saka yung House, di ba? Senator Opo. Erwin. Opo, tama po kayo, Boss Danny. Ayun. Okay. Ako, gusto ko lang din malaman, Senator Erwin, may alam ka po ba na mangyayari ngayong araw? Kasi pinauwi na po ni Senator Sherwin yung mga tao, di po ba? Dahil wala namang pasok. Ako may alam po. Opo. May Ano? ugong-ugong po na destabilization po. The way it looks like dadami raw po na dadami ng tao. Nagpapatawag po sila na maraming tao sa labas po ng Senado. Habang salita po sila ng salita doon, mag-grandstand po yung 18 Marines, okay? Para doon yung image po ng gobyerno, sasabihin ng tao, yung pala, ganito pala. Kahit na po illegal po yung kanilang sinasabing, I don't even want to call it hearing. Siguro assembly na lang, sabihin natin. Illegal po yung kanilang ginagawa. Pero tuloy-tuloy po para alam po naman po ni Senator Cayetano na hindi po mare-record yun, hindi mailalagay sa journal. Pero sige lang, kasi may nanonood, may audience po siya sa social May media. naniniwala May sa audience narrative siya. May naniniwala Exactly. Hindi Alam naman- natin yan, Boss Danny, dahil nasa media tayo. Kaya nga, alam ko kung reporter galawan tayo. na Ikaw, ganyan. Naging bureau chief ka pa. At alam mo kung ano yung mga juicy na story. Yung chismis. Ika nga. Pero wala naman pong lumalabas na papatayan ng ilaw tsaka ng aircon at wifi ngayon dahil dapat walang trabaho pero may mga tao doon. Wala naman pong gano'n. Nagsabi nga, actually po, yung mga legit na empleyado po, pinauwi na. So dapat po ang request lang. Pero mabait din po si Senator Win. Sinabi niya, hindi namin ugali yan. Pero kung tutuusin po pwede. Dahil sino ba yung, wala na nga pong trabaho. Di ba? Home at work Home from home. from home. Yeah.